Sa bawat pagsikat ng araw, merong liwanag at pag-asang naghihintay sa bawat tao. Dumaan man tayo sa pagsubok at dagok ng kapalaran, itinakda ito ng Panginoon sa bawat isa. Payak lamang ang buhay namin noon. Masimple kaysa klase ng buhay na meron ang karamihan ngayon. Pag-alaala sa nakaraan. Masayang balikan ang mga larawan namin noon. Limampung taon na ang nakalipas mula nung ikasal kami ni Ernesto. Hindi ako nagsisi hanggang ngayon kung bakit siya ang minahal ko. Konti pa! Sige pa! Yan ang ulo, lalabas na! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Sa kabila ng hirap na dinaranas ng bawat ina sa panganganak ay naisilang ko din ang aming anak na si Juan. At nasundan pa ito ng maipanganak ko din ang isa pa naming anak na si Maria. Ayan na! Maraming salamat po. Kuha ka po ng anak ko. Dalawa. Lumaki ang aming mga anak sa kabila ng lahat na ito. Tatlo. Huli ka! Tago-taguan po kasi kami ni Kuya. Halina kayo mga bata. Makuhanan kayo ng larawan. Nabigyan namin sila ng oras at nasubaybayan ang kanilang paglaki. Ngiti naman dyan.
Sa kabila ng kasiyahan, nakaranas kami ng matitinding pagsubok. Halos linggo-linggo, tumatakas ang aking asawa papuntang sabungan. Nauubos niya ang kinikita niyang pera dahil lamang sa sugal at bisyo tulad ng pag-inom ng alak. Sa simbahan ko na lang ginugugol ang oras ko. Nagdarasal, umaasang magbago ang aking asawa. Humihingi ng tulong ngunit sa hindi ko malamang dahilan. Ay wala pa ring nangyayari. Sa kabila ng unti-unting paghirap ng buhay, ang aking asawa noon ay patuloy pa rin nalulong sa bisyo at pagsusugal. Nag-umpisa ito sa pagsama-sama sa mga barkada. Hanggang sa malaon ay tuluyan na siyang nalulong. Napalayo ang loob ko sa kanya. Tao po. Tao po. Magandang umaga po. Nagumpisang magbago ang aming buhay. Na minsan dumating ang isang manggagawa ng Panginoon sa aming tahanan. Bigyan ko lang po kayo ng libreng babasahin. Maaari ko po ba kayong makausap kahit sandali lamang? May nais lamang po akong ibahagi sa inyo. Sige po, maupo muna ako. Maraming salamat po. Na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Roma 6:20. Magandang umaga po. Gandang umaga din naman. Pwede po ba namin makasama ito sa may babahagi lang po sa inyo? Pwede naman. Upo kayo. Kape, brad. Sige po, salamat. Ano ba yan? Bigay namin sa inyo ano ang iyong buhay. Pagpunta dito, sapagkat ano ang iyong buhay. Ito ay tayo ng malaki para kilalanin mo ang Panginoon. Tayo po ay kumikita ay manalangin. Dakilang ito. Tinanggap namin ang isang napakahalaga regalo ng Panginoon Diyos na hindi namin nararanasan noon. Patawad po Patawad po. sa nagawa namin kasalanan. Ano po namin kasalanan? Kinikilala ko po ikaw Kinikilala po namin ikaw bilang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. at sarili mong nagpagligtas. Salamat. At mula noon, binuklod muli kami sa inakala kong masisira ng pamilya. Ito ang pagkakataon tinanggap namin ang Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Unti-unti na kaming lumago sa pananampalataya mula nang maligtas ang tunay na Diyos na palagi ang aming inaasahan. Masakit ang isa naming anak. Ngunit dahil sa
kahirapan ay di namin siya nagawan dalhin sa pagamutan. Ang pagdulog lamang sa tunay na Panginoon ang aming ginawa. Diyos ko, anong gagawin natin at as nalagnat ang anak natin? Mahal, huwag kang mag-alala. Manalig ka lang sa Diyos. Siya ang dakilang manggagamot. Manampalataya lamang tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagdadasal. Tayo manalangin. At hindi niya kami binigo. Nay, tay! Magaling na po ako. Salamat naman. Salamat sa Diyos, anak. Nawala na ang aking bisyo nang ako ay makakilala sa Diyos. Alin to niya? Baka gusto niyo bilhin yung manok ko, pang tinola. Asya! Asya, ka na! Masarap po yan. Naalala ko pa noong araw, noong mga panahong kami malalakas pa. Mukhang may hinahanap ninang. Po ba yung hinahanap ninyo? Oo. Oo. Thank you. Ang mga pag-aasikaso namin noon sa mga matatanda. Ay, inang! Ito'y amin ang nararanasan ngayon sa pamamagitan ng aming mga apo. Biyaya ng Panginoon na umabot pa kami sa ika-50 anibersaryo ng aming kasal. Natikman man natin ang tagumpay, kasiyahan at kapayapaan, isipin pa rin natin na may pagsubok na naghihintay sa bawat araw ng ating buhay. Kaya't sa pangako ng Diyos, lagi tayong umasa na di tayo iiwan ni pababayaan man.